Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naghain ng courtesy resignation si Surigao 1st District Representative Romeo Momo Sr. bilang isa sa 12 kinatawan ng House of Representatives sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Isinapubliko niya ang pagbibitiw ilang minuto bago magsimula ang deliberasyon ng komite sa 2026 proposed national budget nitong Sabado. Isang araw bago pagdesisyonang umalis sa pwesto, mayroong plunder at graft complaints na inihain ang ilang mga pribadong individual mula sa Surigao del Sur laban sa mambabatas. Kaugnay umano ito ng nasa 1.4 billion pesos na halaga ng mga infrastructure projects na nakukuha ng umano'y pagmamayari ng kanyang pamilya na construction company sa Surigao La Suerte Corporation. Sa pahayag na inilabas ni Congressman Momo, sinabi nitong hindi ito katumbas ng pag-amin niya sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya ang kanyang pagbibitiw, kundi pagpapakita kung ano ang mga asal na dapat mayroon ang public servant. Hataw Balita ngayon! Duda naman ang ilang senador sa dagdag na pondo para sa ilang programa at proyekto para sa proposed 2026 national budget. Sa bicameral meeting, ilan sa mga senador ang naghayag ng kanilang reservation sa pagbibigay ng naturang budget sa farm-to-market roads. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, masyadong mataas ang presyo na ito para sa ibang mga kasamahan nito sa Senate panel. Nais naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na ayusin ang final na version ng BICAM report. Kung hindi ay, hindi rin anya pipirmahan para i-ratify ang BICAM report na may 51 billion pesos na pondo para sa MAIFIF. Wala niyang iba, kundi guarantee letters mula sa mga politiko at hindi alinsunod sa Universal Healthcare Act. Maging si Senator Amy Marcos, hindi rin sang-ayon sa guarantee letter. I-explain naman, yung MAIF, hindi naman wala namang cash equivalent yun, kagaya ng ibang ayuda, di ba? Directly yun, general guarantee letter lang. Yung sa farm to market, local mag-implement. Kaya nga, sinasabi ni SP kanina kay Senator Kiko at sa Chairman Sherwin, siguraduhin yun na may safety guidelines yun, safety nets. Kasi kung hindi, baka matulad sa flood control. Kaya nga sagot ni Senator Kiko, kaya nga LGU na, di ba hindi na sabi ng Presidente, i-turn over sa LGU mga project, kung sila na mismong gagawa, wala, hindi tayo masisisi. Ako kasi radical arm ako, ayoko na ng GL. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakaawa? Hataw Balita ngayon! Nananawagan si Senator Risa Hontiveros sa gobyerno na magkaroon ng regular na escort ng Philippine Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda na naglalagag sa West Philippine Sea. Panawagan din ng senador na magkaroon ng sapat na pondo para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Kasunod ito ng panibagong insidente kung saan ginamitan ng water cannon ng Chinese vessels ang mga bangka ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Napaulat na ilan sa mga ito ang nagtamo ng injury dahil sa insidente. Hataw Balita ngayon! Kinondina ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang ginawang pag-atake ng water cannon ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi nitong ang ginawa ng China Coast Guard ay mapanganib sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Pinuri naman ito ang ginawa ng Philippine Coast Guard na pagtulong sa mga mangingisda at ginawang pagtatanggol para sa soberenya ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagtapos ng short courses sa University of the Philippines o UP. Open University ang 57 persons deprived of liberty o PDLs.
Ito ay bahagi ng Workforce Development Program ng Bureau of Corrections, Bucor, para sa PDLs. Karamihan sa mga ito ay nakapagtapos ng specialized courses sa digital literacy and principles of graphic design. Ayon sa Bucor, patunay ang pagtatapos ng mga PDL na kahit nakabilanggo, may pag-asa ang mga ito sa pamamagitan ng edukasyon sa kanilang inaasang pagbabalik sa komunidad. Hataw Balita ngayon. Maaring covered na rin ng zero balance billing ang ilang mga local government unit o LGU hospitals sa 2026. Ito naman ang inihayag ni Department of Health spokesperson Albert Domingo sa isang panayam kahapon matapos talakayin ang panukala sa bicameral conference meeting. Ayon kay Domingo, nakatakdang maglaan ng humigit kumulang 1 billion pesos na pondo para rito. Dagdag pa ng opisyal, 29 billion pesos sana ang ilalagay sa programa, subalit sapat na muna ang 1 billion pesos upang may sagawa ang pilot testing ng programa sa 2026. Hataw Balita ngayon. Nagdagdag ng housing option ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Bahagi ito na expansion para sa informal settlers upang makakuha ng high-density housing o HDH. Sa ilalim naman na expanded pambansang pabahay program o for PH na nasa department order ng ahensya. Ang HDH ay multi-residential story building na itinatayo ng in-city o malapit sa site ng relocation. Hataw Balita ngayon. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang notice to airmen o NOTAM sa ibabaw ng Mayon Volcano. Sa abiso ng CAAP, hanggang mamayang alas 9 ng umaga tatagal ang epekto ng notice to airmen o flight ban na nagsimula kahapon ng umaga. Bawal lumipad ang mga eroplano sa 11,000 feet pataas mula naman sa Mayon Volcano. Kasunod ito ng low-level unrest ng bulkan. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Consulate General Office ng Pilipinas sa mga otoridad sa Australia kung mayroon Pilipinong biktima ng mass shooting sa Bondi Beach. Hindi bababa sa 12 mga individual ang nasawi dahil sa walang habas na pamamaril. Nasa higit 1,000 individual ang nagtipon-tipon sa Bondi Beach kahapon para sa pagsisimula ng Jewish holiday na Hanukkah. Hataw Balita ngayon. Nakakuha ng 17 gintong medalya ang Pilipinas sa Southeast Asian Games 2025 sa Thailand. Base sa ranking ng medal tally kaninang madaling araw, nasa ika-6 na pwesto ang Pilipinas na mayroon nakuhang 32 na silver medals at 69 na bronze medal. Nangunguna pa rin ang host country na Thailand na may 132 gold medals. Top 2 ang Indonesia na may 43 gold medals at Vietnam na may 34 gold medals. Magandang umaga, Ani. Nalalagay sa matinding pressure ang White House bunsod ng issue sa mataas na presyo ng bilihin lalo na papalapit na ang 2026 United States midterm election. Ngunit ito naman ay nagbibigay ng kaunting pag-asa sa Canada at Mexico na mananatili ang United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Jeffrey, ano ang kasalukuyang estado ng kasunduan at tatlong bansa? Mapapalawig ba ito? Yes, magandang araw, Christor. Kasalukuyang nakabinbin pa rin ang usapin tungkol sa pagpapalawig nga ng US-Mexico-Canada Agreement ng another 16 years. Gayunpaman, umaasa ang Canada at Mexico na magpapatuloy pa rin ito bagamat nagpapahiwatig na si US President Donald Trump na aalis ito sa nasabing kasunduan.
Sa ilalim sa isang sunset review ang United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA na sumasaklaw sa halos 1.5 trillion na taunang kalakalan sa North America. Kailangan nang magpasya ng tatlong bansa sa susunod na taon kung palalawigin pa ito ng 16 na taon. Bagamat nagpapahiwatig na nga si President Donald Trump na nais na nitong umalis sa kasunduan, naniniwala ang ilang eksperto na hindi niya ito gagawin. Ito ay dahil maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo para sa mga consumer na posible namang makaapekto sa magiging resulta ng 2026 midterm elections. Malaki ang naitulong ng nasabing kasunduan sa Canada at Mexico upang hindi lubos na maramdaman ang pagpataw ni Trump ng 25% na taripa sa kanilang imports. Mas marami pa rin sa kanilang mga produkto ang hindi napatawan ng buwis dahil sa pagsunod nila sa patakaran ng USMCA. Gayunpaman nababahala rin ang Canada at Mexico dahil sa kawalan ng katiyakang matapos na magpahiwatig nga itong si Trump na magpapatupad ito ng panibagong taripa. Kaya naman pinalalakas ng mga ito ang kanilang ugnayan sa isa't isa bilang paghahanda sakaling lalong maging unpredictable ang US sa magiging mga hakbang nito. Christoph, sa kabila ng tensyon ayon sa mga opisyal, posible pa rin itong umusad ang pagpapalawig ng kasunduan lalo na at malalim ang ugnayan ng tatlong ekonomiya pagdating sa auto industry. Balik sa iyo, Christoph. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagpulong ang mga leader ng Australia at New Zealand sa Queenstown, New Zealand ditong Sabado upang talakayin ang hangad nilang ceasefire sa nangyayaring labanan sa Gaza at iba pang international issues. Kasama rin sa tinalakay ang pagpapalakas ng alansya ng dalawang bansa sa depensa at turismo. Ito ang humahataw na balita ni Erly Briones. Naging sentro ng pagpupulong ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at New Zealand Christopher Luxon ang tungkol sa pagsusulong ng kapayapaan sa Gaza. Kinundina ng dalawang leader ang pagpapalawak ng pagsakop ng military operations sa Gaza City. Kaya't nanawagan ng mga ito ng tigil putukan upang makapaghatid ng tulong sa mga apektado ng gyera at palayain ng mga hostages na hawak ng Hamas. Bagamat nagpahayag ang ilang bansa tulad ng UK, France at Canada na gusto nilang kilalanin na ang Palestine bilang isang bansa nitong Setyembre, wala pa ring desisyon ng Australia at New Zealand kung kailan nila ito gagawin. Bukod pa rito, tinalakay rin sa leaders talk ang kanilang mga alalahanin sa presensya ng China sa Pacific at seguridad sa Indo-Pacific. Ikinababahala nila ang hatid na impluwensya nito maging sa kalakalan at kaligtasan ng mga karatig rehiyon. Hindi rin nawala sa pag-uusap ng dalawang leader ang suporta at pagpapalakas sa kanilang hukbong sandatahan at pagsasagawa ng operasyon gaya ng isang puwersa o One Anzac Force upang mas mapalakas pa ang seguridad ng dalawang bansa. Pareho rin silang nagpahayag ng pagsang-ayon sa pagtaas lamang sa 2% GDP ng military spending sa kabila ng pag-impluwensya ng Trump administration na mas taasan pa ito. Gayunpaman, umaasa rin si Prime Minister Luxon na pagdating ng araw ay tataas din ang kanilang military spending ayon sa kanilang pangangailangan at budget. Tinalakay din ng dalawang leader ang mga posibilidad ng pagpapalakas ng turismo sa kanilang bansa bilang malaking tulong para sa ekonomiya ng kanilang mga bansa. Erly Briones, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, 12 ang kumpirmadong nasawi samantalang halos 30 ang dinala sa ospital sa insidente ng pamamaril sa Bondi Beach, New South Wales, Australia kahapon, December 14, 2025. Idineklara na itong isang terrorist incident ng New South Wales Police. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva.
Dalawang lalaki ang biglang namaril sa mga grupo at mga pamilya na nagdiriwang ng unang araw ng Hanukkah, isang taunang pagdiriwang ng Jewish community. Nangyari ito bandang alas 6:47 ng gabi sa Bondi Beach, New South Wales o NSW, Australia. Nasa 12 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isa sa shooters habang nasa kritikal na kalagayan ang pangalawang shooter. Kinundi na naman ni NSW Premier Chris Minns ang naturang karahasan. This cowardly act of terrifying violence is shocking and painful to see and represents some of our worst fears about terrorism in Sydney. Kinumpirma ni Minns na talagang puntirya ng pamamaril ang Jewish community at itinuturing ito na isang act of terrorism. Nangako ang opisyal na magsasagawa ng malawakang investigasyon tungkol dito, kasabay naman ang pakikiramay sa mga kababayang Jewish. I can only imagine the pain that they're feeling right now to see their loved ones killed as they celebrate this ancient holiday. It's a responsibility of all Australians to wrap their arms around Australia's Jewish community and help them get through this incredibly difficult period. This is a massive, complex and just beginning investigation. Samantala, pinuri ni Minns ang ipinakitang pagmamahal at suporta ng ordinaryong Australian sa Jewish community at ang buong tapang ng pulisya sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. And I think it's worth remembering that in all of this evil, in all of this sadness, there are still wonderful, brave Australians that are prepared to risk their lives to help a complete stranger. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Montreal, Canada, ako si Chris Fugaban. Magandang araw. Maraming salamat, Chris Fugaban. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Amin muna po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 15, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, yung northeast monsoon, medyo malakas po ang hanging amihan ngayon o northeast monsoon na makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng mga pag-ulan, mga mahinag sa tamang mga pag-ulan, partikular na sa may Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Easterlies naman ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Sa ibang bahagi na ating bansa sa Luzon, makikita nyo, wala pong halos masyadong kaulapan dahil po mga maninipis na ulap na dala ng northeast monsoon ang magdadala naman ng mga pag-ambon, mahinang mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Sa ngayon din po, wala tayong minomonitor pa na cloud clusters or maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region na dulot ng easterlies. Ang nalalabing bahagi naman ng silangang bahagi ng Luzon, itong Cagayan Valley Region at malaking bahagi ng Cordillera, kasama pa rin ang Aurora at Quezon, ay makararanas sa mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa may bahagi ng Mimaropa dito sa may Southern Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Mga localized po ito na mga light rains na dala naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang agwat ng temperatura sa Lawag nasa 22 to 32 degrees Celsius, sa Baguio nasa 15 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 21 to 28 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi nasa 23 to 30 degrees Celsius.
Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 26 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Eastern Visayas, partikular na po ito sa may Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Southern Leyte, inaasahan naman natin ang mas malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mas maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 30 degrees Celsius, sa may Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Inaasahan naman natin ang maulap na kalangitan na may mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Region na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin ang mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po today, ay may naka-issue pa rin tayo na gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa Aurora, dito po sa may Dilasag at Kasiguran. Ito po ay dulot ng malaking pag-alo ng karagatan na dulot naman ng hanging amihan. Inaasahan po natin na magiging maalon yung karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya delikadong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Bagamat inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay bahagyang hina yung hanging amihan o northeast monsoon, kaya posible rin pong malift itong ating gale warning sa mga susunod na araw. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan. Muli po, mag-ingat lalong-lalo na kapag may mga localized thunderstorms. Umiwas po lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa ilang baybayin ng ating bansa kapag may mga thunderstorms. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung ating weather outlook. Bukas hanggang Miyerkules, posible pa rin maging maulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Isama na rin po natin na dulot naman ng hangin amihan dito po sa may Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon. Habang ang easterlies at ang ITCZ, so either easterlies po yan or intertropical convergence on ITCZ, ang magdo-dominate po dito sa may eastern section or magpe-prevail dito sa may eastern section ng Mindanao, kaya posibleng magiging maulan pa rin sa mga sunod na araw. Pagdating ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa may silangang bahagi ng Luzon, dulot po ng northeast monsoon or ng shear line. Posibleng makaapekto po ulit ang shear line sa mga sunod na araw, habang ang intertropical convergence zone or ITCZ ay magpapaulan sa may silangang bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga area po at maging ang Eastern Visayas at maging itong Davao Region ay posible pong magkaroon ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ayan po ay magiging dulot ng intertropical convergence zone or ITCZ. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos na nakalap natin dito sa Pag-asa, ay wala pa po tayong namomonitor na low pressure area or maging bagyo. At least in the next 3 days, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Kapag meron po tayong bagong datos, ay mag-update po tayo. At napanood natin ang update mula naman po kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Obet, magandang umaga po. Maraming salamat. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa sunog ang sumiklab sa residential area ng Barrio Bolate, Barangay Dulong Bayan, Bacoor City, Cavite, kagabi, December 14. Nauna nang naitala ang insidente bandang alas 8:12 ng gabi at agad naitala sa unang alarma alas 8:29 at umabot naman ito sa ikatlong alarma ng alas 4 o alas 8:46 ng gabi. Bandang alas 9 nang ideklara ng mga otoridad na under control na ang sunog. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection, Bacoor, ang sanhi at lawak ng pinsala. Hataw Balita ngayon.
Pinalalakas ng pamahalaang bayan ng San Remigio ang hakbang para sa pagpapaunlad ng turismo sa lugar. Si Dan Hersalia humahataw. Humingi ng suporta ang pamahalang bayan ng San Remigio sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa pagtatatag ng isang ecotourism special economic zone na sasaklaw sa 3 barangay ng bayan sa lalawigan ng Antique. Nakipagpulong sina Mayor Margarito Mission Jr. at Menro Chief Ruth Martinez kay DENR Secretary Rafael Lotilla upang ipakiusap ang proyekto. Ipinahayag ng DENR ang kahandaang makipagtulungan sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA para sa pagbibigay ng teknikal na tulong at paghikayat ng mga mamumuhunan. Inaasahang magdadala ang proyekto ng karagdagang turismo, kabuhayan at kita sa bayan ng San Remigio. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Dan Hersalia. Samantala, isinagawa ng Philippine Coast Guard ang isang Water Search and Rescue o WASAR seminar bilang bahagi ng Intensified Community Assistance Awareness, Response and Enforcement o I-CARE program ng ahensya. Matagumpay na pinangunahan ng Coast Guard District Bicol sa pamamagitan ng Coast Guard Station, Sorsogon, ang pagsasagawa ng seminar para sa mga Girl Scouts at Senior Troop Leaders ng Sorsogon. Ginanap ang aktibidad sa Dangkalan Beach Resort, Bulusan, Sorsogon noong nakaraang weekend. Umabot sa 130 na kalahok ang dumalo sa seminar na may layuning palawakin ang kaalaman, kasanayan sa water safety, emergency preparedness at mga life-saving techniques. Ipinakita na aktibidad ang patuloy na pangako ng Coast Guard District Bicol sa pagpapaigting ng kaligtasan at kahandaan ng komunidad, gayon din sa pagbibigay kakayahan sa mga kabataang leader na maging katuwang sa disaster, preparedness at maritime safety sa kanilang mga lugar. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng hamon na dulot ng climate change at El Nino, pinalalakas na isang kooperatiba sa Negros Oriental ang produksyon ng kape sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang taniman upang matugunan ang tumataas na demand sa pamilihan. Si Ryan Salatandol, humahataw. Pinalalawak ng multi-awarded Baslay Highland Agriculture Cooperative o BASHACO sa Dawin, Negros Oriental ang kanilang taniman ng kape. Ito ay upang matugunan ang tumataas na demand sa kanilang Baslay Highland Brew. Ayon kay BASHACO President at CEO Rodel Perez, magdadagdag ang kooperatiba ng 88 ektaryang lupain na pag-aari ng pamahalaan na sasapatan ng 60,000 punla ng kape na kasalukuyang inaalagaan sa kanilang punlaan. Hindi umano natugunan ng BASHACO ang demand nitong nakaraang taon dahil sa mababang ani dulot ng El Nino at climate change, kung saan mas mababa sa 20% ng karaniwang 16 na toneladang ani ang kanilang nakuha. Bilang tugon, isinusulong ng kooperatiba ang climate smart at agroforestry farming, kabilang ang pagtatanim ng mga punong kahoy at intercropping ng kakao, habang pansamantalang kumukuha ng kape mula sa mga katuwang na kooperatiba. May higit 115 membro ang BASHACO at patuloy ang pakikipagtulungan nito sa First Gen EDC para sa napapanatiling agrikultura at kaunlaran ng ekonomiya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Samantala, binigyan ng bagong twists ang mga tradisyonal na pagkain. Ang mga lutong Cordillera sa Baguio City, pinagsama-sama ang mga lokal na lasa at modernong culinary techniques. Isang patunay na kayang sumabay ng tradisyon sa modernong panlasa. Si Grace Doctolero, humahataw. Sa Baguio, hindi lamang lamig at tanawin ang dinadayo.
pati pagkain. Ngayon pinagsasama sa iisang menu ang mga international na putahe at mga muling binuhay na Cordilleran dishes. Some of them are international favorites that people know, things like lamb kebab, Mediterranean spices, but we're also putting that alongside of reinvented Cordilleran menu items. Kapansin-pansin ang paghahalo ng pamilyar at experimental na putahe gaya ng kimbap na ginamitan ng Cordilleran red rice at kiniing. Parang Korean sa anyo pero may identidad ng kabundukan. Mas pinapuri naman ang mga pangunahing putahe na nakabatay sa tradisyon, lalo na ang kiniing na sumasailalim sa bagong proseso ng pagluluto. The kiniing that we used is niluluto namin siya ng 24 hours, bracing po, together with the herbs namin kasi. And then special, of course, yung mga hidden herbs natin na brinis namin siya. Tinanuhan pa ito ng strawberry glaze na mula sa La Trinidad, sweet, savory at unexpected. Pinasok namin si braised pork kiniing because kiniing kasi is talagang kilala natin sa Igorot type. And then we have the Cordilleran strawberry from Trinidad. Kaya sabi namin, bakit hindi namin kaya gumawa kami ng mas example na i-convert muna si Igorot from Baguio and then the strawberry side from Trinidad. Kaya po namin siya na-create together with ng fusions ng star anise ng Asia at saka po ng iba pang gamit natin sa Cordillera. Halos lahat ng sangkap ay lokal, mula herbs hanggang edible flowers na lalong nagpapatibay Cordilleran identity ng mga putahe. Pero yung one thing that stood out for me was the salad. Yung watermelon, yakon, saka feta cheese. Tapos arugula and other masarap, hindi siya yung usual na lechugas lang. Positibo rin ang tugon ng iba pang mga tumikim, lalo na sa presentasyon ng mga putahe. Ito ay kakaiba. Kapag hindi ka sanay sa pagkain ganito, kasi deconstructed yung karamihan, baka hindi mo ma-appreciate. But for us, for the media friends that we have right here, I think that we're very pleased with the way how they presented the food. My favorite is actually Tatay Pilaw Bao Bites. Kasi yung texture niya ay napakalambot for a starter. Sa panahong maraming dumadayo sa Baguio para sa lamig, may mga pagkaing nag-aanyaya na manatili at mag-explore. Patunay na ang lutong Cordillera ay kayang sumabay sa panahon ng hindi nawawala ang pinagmulan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat sa inyo, Grace Doctolero, mula dyan sa Baguio City. Samantala, umarangkada na kahapon ang kauna-unahang Bataan Adventure Loop 2025, kung saan inikot ng mga lumahok na rider ang iba't ibang tourist destination sa lalawigan ng Bataan. Bukod sa adventure ride, layo nito na makalikom ng pondo para makapagbigay ng tulong sa ilang cancer patient sa lalawigan ng Bataan. Ito ang balita ni Benedict Samson. We've been connected with the Philippine Motorcycle Tourism, and through the KD Rock venue, we want to promote not only the venue ng KD Rock and also the beauty of province of Bataan in terms of the tourist spot dito around here using the two wheels in a safety mode. Sama-samang inikot ng mga kalahok sa kauna-unahang Bataan Adventure Loop 2025 ang iba't ibang tourist attraction sa lalawigan ng Bataan. Bukod sa mga two-wheeled motorcycle, hindi rin magpapauli ang mga tricycle na sumama sa pag-iikot sa mga itinilagang pasyalan. Pero bago ang mahabang ride, sumailalim muna sa safety orientation at seminar ang lahat ng mga kalahok upang tiyakin kung may safety gears at maibahagi sa mga ito ang kaalaman para sa ligtas na paglalakbay. So bilang rider po, kailangan enough po ang ating rest na kapag attend ng briefing. Kailangan po kumpleto ang ating riding kit to identify na tayo po ay official rider. And then na-brief din po tayo na meron po tayong i-observe na speed limit. In that way na magiging ligtas po tayo, and of course, we follow the local traffic rules.
And i-respect po natin ang mga fellow transportation, mga drivers at saka yung mga tao. And sabi ko bilang fellow rider, give courtesy for each other and share the road. Mula dito sa KDR Adventure Camp ay nasa mahigit 200 kilometro ang tatahakin ng mga rider papunta sa 5 tourist destination sa buong lalawigan ng Bataan. Kabilang sa pinuntahan ng mga rider ang Bataan Tourism Center, Maribeles View Park, Little Baguio Cafe, Pawikan Conservation Center at Mount Samat, kung saan kailangan kumuha ng larawan ng bawat kalahok sa bawat istasyon at bumili ng mga lokal na produkto. So hindi siya specific kung ano yung product na yon, pero alam ng mga ilan sa mga nasa tourism kung ano yung pinopromote at na-highlight nila. Isa na dito yung mga delicacies na andyan yun. Hindi mawawala yun, and even the seafoods products. Para sa may-ari ng Little Baguio Cafe sa bayan ng Bagak, Bataan, malaking tulong para sa kanilang umaasa sa turismo ang ganitong layunin na kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon na kumita. Hindi naman pinalano to eh. Kasi nga taga Baguio kami. Noon ng pandemic, walang bisita, walang guest kasi ang hanap buhay namin doon transient. Kaya nagtayo ako nito. Ito yung bahay namin, bakasyunan. Hindi namin akalain na dayuhin ng mga tao. Hindi naman to restaurant talaga ito, kusina namin to at sala. Dahil maraming nagpupuntang tao, malayo pinanggalingan, walang tindahan, walang restaurant. Kaya dito sila nag-CCR, nagre-request na kung maaari maglagay kami ng pagkain. Yun ang simula. Sa Pawikan Conservation Center naman, nabigyan ng pagkakataon ng ilang lumahok na rider na ipaliwanag ang kahalagahan ng pawikan sa karagatan at mahikayat ang mga nagmomotor na tumulong sa pangangalaga ng pawikan sakaling magawi at makakita sila ng mga ganitong hayop sa baybaying dagat. First time po ito na mayroong motorcycle club for ecotourism and for environment purpose only. Hindi lamang po kami ang tumutulong sa pawikan, pati po pala yung mga riders ipagbigay alam mula po sa kanilang mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan o even sa mga kanilang mga social media accounts, no, i-share po nila na meron po mga tao o grupo na nangangalaga po ng pawikan dito po sa aming lalawigan sa Bataan. Para sa lady motovlogger na si Sera Hermones na mas kilala sa social media na Lakwat Sera, masarap niya sa pakiramdam na sa pamamagitan ng pagiging content creator ay maging katulong sila sa pangangalaga sa kalikasan. Yung sa pawikan, ito yung pinaka one of the meaningful na destination talaga kasi may mga natutunan kami, pinanood namin yung process, yung mga volunteers kung paano kinoconserve at bakit naging si Bataan ang naging tirahan ng mga pawikan. So ayun, ang dami namin natutunan at nakita din namin yung mga baby turtles. Samantala, isa pa sa highlight ng Bataan Adventure Loop 2025 ang paghahatid ng charity para sa napiling benepisyaryo. Kahapon, pinagkalooban ng nasa 100,000 pesos ng Bataan Adventure Loop at MCGI Riders ang Bataan Cancer Society and Support Group Incorporated. Ayon kay Arnie Santos, presidente ng grupo, malaking bagay ang nasabing halaga para sa kapakanan ng mga may sakit na cancer. Gaya na lamang niya na nagkaroon nito mahigit 2 dekada na ang nakararaan. Masayang-masaya po kami lahat. Talagang nasupresa po kami at sa dinagdag po ni Kuya Daniel. Actually, ang tulong na to ay doon sa mga may cancer na takot. Alam mo gano'n, nalaman nila, ayaw nila magpa-check up. Nalaman nila, akala nila wala nakakasurvive. Akala nila katapusan na ng mundo, pero hindi. May nabubuhay. At siguro sa tulong at awa at habag ng Diyos, sa dasal, talagang maraming himala na ginagawa ng Panginoon. Ayon sa organizer ng Bataan Adventure Loop, asahan na sa susunod na taon ay masusundan pa ang ganitong makabuluhan at charity ride. Bago pa man namin kinoconceptualize ito, nabuo na sa amin yung pangalawang pagkakataon na Bataan Adventure Loop Season 2. So, yan ang abangan next year. Magkakaroon ng kakaibang twist. Hindi ko pwedeng i-reveal. Talagang secret siya. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat. Magandang umaga po. Yan. Mga kasambahay,
Shout out na daw, sabi ni Adet. Adet, ang unang isa shout out natin, birthday ngayon ni Jose Ibanez. Ayan. Birthday, 24 na daw siya. Happy birthday, Jose Ibanez. Maraming salamat sa Diyos. At gusto ko rin batiin ang ngayong umaga, yung mga nagbo-birthday. Yan, yung mga nagbo-birthday. Magandang umaga po. Of course, mga kasambahay, mga kasama natin, si Rodrigo, si Jen, si JC, si Nars, si Lowell, si Cardo, si Berniel, Edosa, syempre, happy birthday. Alex Tugonon. Nasabi ba natin dyan si Ian? Yung mga kasama natin, wala yata si Cardo. Cardo, thank you very much. Yan po sa IT, thank you. At syempre, shout out din sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, mga taga-subaybay natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ulitin po namin, maraming salamat. Hindi man namin po kayo mabanggit. Maraming salamat po sa inyo. Nariyan kayo buong taon. Shout out sa mga tagapakinig din po ng Hataw Balita ngayong umaga dito sa Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y sa mabuti o maging ito'y masama. Maganda po. Salamat sa Diyos. Good morning po kay BP Ruth Soriano. Good morning, Ate Ruth. Attorney Mel, good morning. At kay Mami Beth Rason, Daddy, good morning po. BP Joseph, laging nanonood. Thank you. BP Bong. GMJ Eusebio, thank you very much. Yan po ang humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 15 sa buwan ng Desyembre 2025. Hi, Ma'am Nina Domingo. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colomong, ako po si Annie Rentoy. Adet, maraming salamat. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Standby na po. Susunod agad ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.